3.3 million in just one day. Grabe. So, malakihan to guys. Oo. Pero, ang advantage dito, pwede ka mag-umpisa na dito ng nasa maliit lang yung puhunan mo. Walang harong ano yan. Walang documented etchos. yan. Documented yan. 3.3 ka. Hello, Generex. Welcome back ating YouTube channel. Welcome back sa Generic Goals Official. Sa video ito, ang isi-share ko ay isang video kung saan related po sa business. Ito yung video na kikita ka sa pamamagitan ng negosyo. Ang negosyong ito guys ay maring well-known na dito sa Pilipinas at well-known na rin sa ibang bansa. So ang maganda dito sa negosyong ito dahil sila na mismo ang mag-provide ng yung items. Okay, bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, guys, paki-subscribe ang ating channel. Kung ikaw ay bago dito, paki-hit nyo ang notification bell. Ang ating channel ay Road to 4K. Road to 4K pa lang guys, kaya sana sa mga nanonood. Kaya guys, yun na lang ang aking share sa inyo. Okay. Dito sa video ito, gagawa natin ng reaction ang video ni Ma'am Best Find. Dahil ang negosyong ito ay well known na dito sa Pilipinas at napakaganda to guys. Mai-recommend ko sa inyo dahil ito po ay napaka-legit na business at talagang marami na ang gumagawa ng ganitong negosyo dito sa Pilipinas. Okay, let's go to the video. No, unlike pagka ikaw ay empleyado, 2 beses lang. Pag ikaw dropshipper, 4 na beses ka sumusweldo. Yes. So sa Dropify, magkano yung pinakamalaking kumikita sa inyo? Ano ako makakasigurado na legit kayo? Baka naman... Ayan guys, sa mga naghanap ng mga ganitong klaseng business, make sure to subscribe kay Ma'am Best Find TV. Subscribe nyo at marami tayong malalamang mga information about sa business dito sa kanyang channel. Okay. Alam ko mga ka-Best Finds na ang dami sa inyo na nangangarap talagang magkaroon ng sariling negosyo. So para sa mga OFW nating ka-Best Finds, mga nanay na hindi maiwan yung mga anak. Ayan, so sa mga OFW, is na talagang naghanap buhay sa ibang bansa. Experience ko yan guys dahil napakahirap magtrabaho sa ibang bansa nang malayo tayo sa pamilya. Kaya kailangan talaga meron tayong extra income, meron tayong different ways of earning. Kaya ang video ito tamang-tama sa iyo kung ikaw ay nasa ibang bansa. Watch this video guys. Okay. Anak nila pero gusto ng pagkakakitaan at even doon sa mga empleyado na gusto ng side hustle for additional income, ang vlog na ito mga ka-Best Finds ay para sa inyo. Dahil ngayon mga ka-Best Finds ang bibisitahin natin ay etong isa sa pinakamalaki at pinakaunang dropshipping company in the Philippines, ang Dropify. Wow! So, ayan guys, as you can see, ang kanyang sinasabi ay itong Dropify. Ang Dropify ay quite long time na rin itong nag-operate dito sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali. So isa to sa napakagandang platform na kumikita na rin dito sa Pilipinas. Ang may halin tulad ko dito ay ito yung sitaw. Yung sitaw bago nag-umpisa sa Pilipinas ay international tong sitaw. Ito ring Dropify, although dito ko lang narinig to sa Pilipinas, Dropify, pero well-known na to. Well-known na to sa ibang bansa. Itong ganitong klaseng business, ang dropshipping. So parang seniortin lang nila yung dropshipping into Dropify. Okay. Hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Best Finds TV, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell let's para lagi po subscribe. kayo updated pag may mga vlogs tayo. Hi there mga ka-Best Finds! Nandito nga tayo sa loob ng bodega mismo ng Dropify at ang kasama natin ngayon ay si Sir Mike Lau. So mga ka-Best Finds, nako, sobrang excited kami i-share sa inyo kung ano yung pwede nyong matutunan about dropshipping and syempre about kay Dropify. So sa mga magiging interesado na magnegosyo din ng dropshipping, i-share namin yung link nito sa ating comment section. Okay.
So doble po ang ating knowledge na makukuha dito dahil dito isi-share nila base sa kanilang sinasabi, isi-share nila kung paano yung way dito, kung paano ang paraan na gagawin natin dito sa mga hindi pa po nakapag-experience mag dropshipping. Tamang-tama to guys sa inyo. Sa ating description, doon kayo pwedeng mag-register at mag-subscribe at doon nyo rin sila pwedeng makachat para sa iba nyo pang katanungan, para sa mga information. So kung ikaw ay mayroong mga katanungan, mayroon pala silang way kung paano tayo mag-reach out sa kanila. So matutulungan tayo, maganda to. Malaman. So Sir Mike, ano ba talaga ang konsepto ng dropshipping? Kasi ang dami talagang interesadong gawin ito. Even me ito talaga yung isa sa kinonsider kong business. Okay, yung dropshipping kasi, mga best finds is... Bago natin panoorin guys, ang dropshipping, hiling ko lang ulit sa mga hindi pa po napag-subscribe. Ang ating channel guys ay growing na po to 4K. Sa mga hindi pa po napag-subscribe. Napakasimple lang. Touch mo lang yung subscribe button dyan sa baba. Napakadali lang guys, wala pong bayan. Okay. Traditional na online seller. Ang difference lang is wala kang items on hand. So, hindi ka na namuhunan sa mga inventories. So, hindi ka pumunta ng Divisoria, hindi ka nagpa-import. Yung bahay mo will still be the same. Bahay pa din siya. Walang mga stocks. Okay. Base sa unang paragraph na kanyang sinishare, wala tayong problema. Hindi ikaw mismo yung wala kang problemahin sa pag-shipping ng items dito. Maganda. Shopify na yan ang namuhunan para sa inyo. So, hindi nyo na kailangan maglabas ng malaking pera. Tulad ng mga konsepto before, ma'am, ng mga online seller. Bago ka makapagsimula, kailangan meron kang 50,000, 100,000 kasi bibili ka pa ng mga products. Ang tanong pa, alam mo ba kung ano yung mga best-selling and yung mga products na dapat mong bilhin? Yes, correct. Kung ano ba yung mga saleable na products. Pero kayo ba, inaaral nyo na yung mga produktong yan? Isa sa mga advantage ng Dropify, no, as a dropshipping company is meron kaming sariling team, ang tawag namin dyan, supply chain team. Sila ang nagre-research sa Amazon, sa Alibaba, sa 1688, sa Taobao, sa Shopee. Nagre-research kami. Okay, wow. So, napakagandang information. Sila mismo ang maghanap ng mga nagmamarket. Kung hindi ako nagkakamali, sila mismo naghanap ng mga ways paano dumami yung customer. Tapusin natin. Best-selling, trendy items, para yun ang ilalagay namin sa mga catalogs at ibebenta nila. And to add to that, yung supply chain team din natin ang nag-aaral ng pricing. So, we make sure na 90 to 95% of our products are cheaper compared to those marketplaces na nakikita na natin sa labas. Lalong-lalo na kung nag-iisip kayong informative na lang sa Divisoria, sa Quiapo, sa Baclaran, tayo ang mas mura. You are much cheaper. Yes. So, talagang pwedeng malaki yung kitain talaga nila, yung profit margin. Pero may disclaimer din tayo dyan, mama. Yung sa marketplace kasi, may mga nagsasabi din sa amin, naku, meron ako nakitang product, mas mura pa rin sa Shopee kaysa sa inyo. Ayan, Siyempre, dyan naman so, sa mga tama. Dahil yung mga ganitong klaseng business, napakarami na po ang competition dito sa Pilipinas. Unang-una yung Shopee, ang pinakasikat ngayon, Shopee, at saka yung, kung hindi ako nagkakamali, Lazada. Oo. Pero panoorin natin guys, kasi base sa sinasabi ni Sir Mike, mas hinahanap nila kung saan yung mga product na mura. Okay. Kasi hindi na natin makokontrol yung pricing. Pwede kasi ma'am, kunwari, itong klaseng sapatos na to. Doon sa marketplace na nakita nyo, clearance sale na. Paubos price na. So, syempre, talagang ibabagsak nila yung presyo or tinatawag natin na marketing strategy na aalay method. So, para mag-gain sila ng traffic, ng mas maraming bumili, binababaan at binabagsakan talaga nila yung presyo. So, yun yung hindi natin enough. So, yun sinasabi niya, hindi naman talaga basta-basta ibababa yung presyo kasi napakalaki na yung kanilang company, platform. Sila may sinusunod talaga silang roles. Kaya hindi nila basta-basta ibababa. O, siyempre naman, makakasira yun sa kanilang mga customer. Fair enough.
Nangyari naman, gusto kong mag-join dito sa Dropify. Yes. Alam mo, sobrang matunog yung pangalan nyo, Dropify no? Parang kayo yung pinakauna ba? Kayo ba yung pinakauna dito sa Philippines? Ang dropshipping, matagal na siyang konsepto. If I'm not mistaken, 2007 sa United States yan simula. Ang Dropify, we were established January 6, 2020. Tayo ang first COD, dropship company. Tapos ang mga products andito sa Pilipinas. Okay. So para ka lang umorder sa Lazada, sa Shopee, after 3 to 5 days, tas tayo na yung order mo. Mga ka-best friends, kasi may mga nagtatanong, no? Kunyari, nakapag-subscribe kayo dito kay Dropify, hindi kayo yung o-order sa kanila. Kundi, magkakaroon kayo ng store, either sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, or sa Facebook, and Shopify, right? Shopify, And WooCommerce, Yun. Instagram. Okay. Lahat na yata ng social media platforms and online selling platforms, no? So, magkakaroon kayo ng store doon. Pag nag-order sa inyo si buyer, sila ang magpapadala sa buyer nyo. Yeah, So, in short, ikaw pa rin ang magkakaroon ng online store. Ikaw pa rin yung mag-market dito. Ang kaibahan lang dito, sila ang gagawa ng yung online store. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Correct me if I'm mistaken. Yun, pag meron ka ng order, pag Lazada or Shopee yung store mo, fully automated. So, kahit ikaw ay nagbabakasyon, pag may umorder sa store mo, makikita ng system namin yan, ipapack namin yan, 3 to 5 days, nasa customer mo na yung order nila. Okay, so no need mga ka-best finds na mag-rent kayo ng Yan. ganito So, kalaking warehouse o ito ang maganda dito sa dropshipping company. Dahil sila mismo ang magpapadala, ang kaibahan lang dito, dahil ikaw ang magkakaroon ng marketplace. Marketing. Magkaroon ka doon sa yung online, may online store ka, meron kang mga platform na kailangan pag isi-share mo kung saan makakuha ka ng iyong mga customer, tulad ng Facebook at saka TikTok at yung iba pang mga platform. Yun ang kaibahan. Okay? tindahan. And mga ka-best finds, ang maganda dito, yung inventory na nakikita nyo, lahat yan pwede nyong ibenta. In fact, ma'am, sa mga catalogs natin, minimum natin nasa 3 million worth of inventory. Ang pinakamataas natin, yung sleep and bath essential na catalog natin. Currently, as of checking yesterday, 17 million worth of goods. 17 million? So, ma'am, pwede kang bumenta ng 12 million, 5 million. Pag nabenta mo yun in 1 month, kung magkano man yung markup mo, sa'yo yun. O wag na lang sa 5 million. Wow. Pinaka-conservative na lang, sir. Kumita ka ng 50,000 dahil, or 20,000 na lang dahil meron kang inventory na 17 million worth. Yeah. That's not bad. Sobrang ganda ng... Wow. So, ang concept nila napakaganda, guys. Oo, dahil sa sinasabi ni Sir Mike, pwede kang kumita ng ganung kalaking halaga. Okay? Sa mga OFW, bagay na bagay to, guys. Dahil magkaroon ka ng puhunan. Ngayon, panoorin naman natin kung magkano naman ang kanilang puhunan, ang minimum na puhunan dito. Sana sabihin nila. Ang konsepto ng dropshipping, mas pinadali, mas abot kaya para sa mga Pilipinong gustong magsimula ng negosyo. So, ang ganda pala talaga ng dropshipping kasi ito talaga, market niya halos lahat. Yeah. Mula sa maliit na klase ng tao na gusto talaga, may pangarap, no? May pangarap na magnegosyo, pero hindi ganun kalawak ang experience o ang kakayahan. Pwede silang mag-start ng dropshipping. Coming from that, ma'am, na sinabi mo, kahit wala masyadong experience, actually meron kaming lalabas na isang testimony again. Nag-try lang siya kahit wala siyang e-commerce background. Narinig lang niya yung isang storya ng isang dropshipper namin na nakapagbenta ng 10 million worth of sales. Nainganyo siya, sinubukan niya. Ngayon, siya na yung isa sa mga magte-testify. So, yun yung ginagawa natin. Kahit wala kang experience sa dropshipping, basta determinado ka, nagagawin mo siya, bibigyan mo siya ng oras, pwede ka talagang kumita. So, sa Dropify, magkano yung pinakamalaking kumikita sa inyo? Ang pinakamalaki na kinita na ng history to sa 3 years natin, no? Ang pinakamalaki 3.3 million in just 1 month. Talaga? 3.3 million in just 1 day. Grabe. So, alam na rin, naintindihan naman natin dito dahil
hindi ka naman basta-basta kikita dito kung yung puhunan mo na nasa mga 10k, 20k lang ng ganito kalaking halaga. Of course, hindi ka kakita ng ganun kalaki. So, malakihan to guys. Oo. Pero, ang advantage daw dito, pwede ka mag-umpisa daw dito ng nasa maliit lang yung puhunan mo. Hindi ako nagkakamali. Tama ba? Panoorin natin. 3.3 million, 1 month. Walang harong ano yan. Walang documented etchos. yan. Documented yan. 3.3. Kahit balikan 1 yung month. post namin 1 month pala. sa Dropify way back 2020, 2021, makikita nyo yan. Hindi naman kami nagdi-delete ng post namin eh. Yung mga list naman, list pero kumikita, ibig sabihin, alam nyo naman pag syempre walang kita di zero. Pero yung list naman na pwede nyong kitain na maganda na, nag-average kayo ng around 10 to 20 orders per day. Yun naman ang goal. 10 to 20 orders per day. Kikita ka na ng 25 to 40,000 a month. Ayan guys. Net income. Keep in mind na meron ka daw 10 to 23 orders per day, pwede ka nang kumita ng 25 to 40,000 a month. Not bad. Wow. So even students, pwedeng pumasok dito. Pwede in fact yung mga students ngayon, yun yung isa sa mga heart ko. Gusto ko pumunta sa mga universities, mag-talk about dropshipping kasi alam natin, sabi nga natin, ang mga estudyante, mga bata, pag-asa ng bayan. Paano sila magiging pag-asa kung wala naman silang kapasidad na at an early age matulungan nila yung family nila. So dropshipping paves the way for them to earn on their own and eventually mawala yung burden sa magulang na anak ko, kailangan ko magtrabaho. Pwede namang mangyari na at an early age, mabaliktad natin yung anak na ang kaya mag-provide para sa to give back sa kanila. No? Oo, pwede. Kasi sa panahon ngayon, maraming mga estudyante ang naghahanap talaga kung paano kumita o yung mga may ipon na, yung mga may pera, may pangpuhunan, pwede ka dito, kahit estudyante. So, base sa sinasabi ni Sir Mike, maganda to. Okay. Isa rin na para yung magulang din makapag-focus sa retirement nila. Yes, ma-enjoy naman nila yung buhay ma-enjoy nila yung buhay. Dami ng madiscarding millennials. Yes, no? Kasi yun talaga yung only way for you to buy the things that you want and at the same time, lahat ng needs mo mapupuna. Kasi if forever tayong employees, we can be satisfied pero hindi lahat ng wants pwede natin mabili. Tama. Sa pagnenegosyo lang yan. And isa sa mga opportunity sa ating lahat, estudyante ka man, single. Oo, tama. Kasi sa mga long term talagang namamasukan, lahat ng alam ko, mga kakilala ko, wala talagang kumita ng malakihan. Oo, kumikita tayo dito ng malakihan. I think dito sa business lang talaga. Ito lang ang alam kong talagang kikita ka ng malaki. Single mom ka, OFW ka, kahit nasang parte ka pa ng mundo, dropshipping gives you an opportunity for you to have your own business. Yes, and speaking of OFW, or even sa provinces na, pwede nyo po itong gawin na basta po may internet. Correct. Yun po yung lagi kong sinasagot. Pwede ba, nasa Sweden ako, pwede ko ba itong gawin? Pwede po. Yes. As long as malakas yung internet nyo, ma-access nyo yung dashboard nyo, Correct. pwede nyo pong gawin ng dropshipping. Paano ako makakasigurado na legit kayo? Baka naman scam to. Ayan guys. Yan yung isa sa mga pinaka-importanting gusto nyong marinig. Kaya tamang-tama guys, panoorin natin to kasi dito i-emphasize niya kung gaano daw talaga ka-legit tong kampaning to. Okay. Baka naman show lang tong warehouse mo. Ayan. Sige, mga ka-best finds, ngayon ay nandito tayo sa Marilao warehouse natin. No? Yung mga documents natin, ma'am, nandun yan sa Quezon City. Kung gusto nyo makita yan, i-message nyo kami sa Dropify page para So yung warehouse nilang to ay nakalocated sa Marilao, Bulacan. So, ayan guys, kung makikita nyo mga established na yung warehouse na to. pakita namin yung legitimacy ng aming company. And ma'am, sa Lazada and sa Shopee kasi, yung mga documents natin, BIR, SEC, lahat nakasubmit yan. Kaya ang mga accounts natin sa Shopee and Lazada, corporate, yung isa sa mga proof na legitimate tayo. And also, you can go to our YouTube channel, Pinoy Ecom TV. Nandun ang mga testimonial videos ng ating mga successful dropshippers. So sir, etong mga tauhan nyo rito, ayan sila kuya, nagpo-computer. Si ate, alam ko, nagpapack siya ng orders. Okay, ang process kasi natin, once naka-receive ka ng orders ng store,
So, meron silang mga scanner. So, yung sa scanner, lalabas ko ano yung orders, kukuhanin nila dito sa area kung nasan yung stocks, tapos dediretso na dito. Bago nila i-pack, i-quality check muna nila, titingnan nila kung tama ba yung order, tama ba yung size, bago nila ibalot. Ngayon, si Ate Eloy, ayan, magpapack siya ng isa sa mga orders ng ating mga dropshipper. So, papak. So, susundin natin ang standards ng mga logistics company. I-bubble wrap natin yan, tapos lalagyan natin ng pinaka-plastic kung saan shipping platform siya, tapos ilalagay na natin sa dispatching sa atin. Okay, at yan ang isa sa very challenging. Sakaling kayo lang mag-isa ang magsisimula ng inyong online business. Correct. Lahat naman, ma'am, ng mga magbe-business, wala namang pangarap na 10 orders per day lang, no? Yes. So, can you imagine, if meron ka ng, yung store mo, lumakas na, nag-50 to 100 orders ka na per day, paano mo siya i-manage? So, kailangan mo na ng extrang tao, extra hand. Hindi ka makakapagbakasyon, wala kang family time kasi kahit gabi may umorder sa'yo, kailangan mo siyang ayusin. Maganda pa dito, safe yung mga items natin. Unlike kunwari, ikaw meron ka rin sarili mong business, ikaw Okay. So, hanggang dyan lang muna. Medyo mahaba na yung video. Okay, so ang inabangan natin, hindi natin masyado narinig dito yung ating inabangan kung magkano nga ba ang minimum na puhunan dito sa dropshipping. So, nasa sa inyo guys, pwede nyong i-research tong Dropify. O napakadali lang naman, search mo lang Dropify. Kahit sa iyong phone, makikita mo yan, Dropify. O, ayan guys, maraming salamat na sa inyo. Comment down below kung ano yung kung kayo ba ay may experience na sa dropshipping. Comment down below. Ayan guys. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video ito at sana nakatulong to para maghanap pa tayo ng extra income online. Okay? God bless everyone. Bye.